lokal na pamahalaan ng itinuturing na pundasyon ng gobyerno dahil sila ang may direktang aksyon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Dahil dito mahalagang malaman at makilatis ng taong bayan kung sino-sino ba ang nag-aasam na maging leader ng kanilang lungsod o munisipalidad. Mga taga-Kamanava, sino-sino nga ba ang tumatakbong mayor sa lugar ninyo ngayong 2025 elections? Alamin natin yan dito sa DWWW 774, Bantay Balota 2025. Simulan natin sa Caloocan. 5 kandidato ang tumatakbo sa pagka-alkalde sa lungsod ng Caloocan ngayon 2025 elections. Kabilang dito ang incumbent na si Mayor Along Malapitan. Hindi na bago ang apelyidong Malapitan sa Caloocan dahil mula 2013 ay sila na ang namumuno sa lungsod. Pero may humahamon sa mga Malapitan. Tumatakbo rin sa pagka-mayor ang kilalang kritiko ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sakaling manalo ngayong eleksyon, mamarkahan nito ang pagbabalik politika ni Trillanes matapos ang 6 na taon. Bukod kina Malapitan at Trillanes, tumatakbo ring mayor ng Caloocan ang mga independent candidate na sina Richard Cañete, Ronnie Malunes at Danny Villanueva. Batay sa tala ng COMELEC, aabot sa mahigit 765,000 ang registered voters sa Caloocan na itinuturing na 4th most vote-rich city sa Pilipinas ngayong 2025. Noong 2022 elections, nakapagtala ang Caloocan ng mahigit 582,000 voter turnout, habang mahigit 111,000 naman ng mga botante ng lungsod ang hindi bumoto. Dako naman tayo sa lungsod ng Malabon. Sinong mag-asawa kaya ang mananaig ngayong eleksyon? Ang mga Sandoval o ang mga Noel? Mahigpit na magkatunggali ngayon sa pagka-alkalde ng Malabon sina incumbent Mayor Jeannie Sandoval at incumbent Malabon Representative Josephine Lacson Noel. Ang kanilang mga asawa naman na sina dating Malabon Congressman Ricky Sandoval at dating Anwaray Congressman Ben Noel ay tumatakbo bilang kinatawan ng 1st District ng Malabon. Nakatunggali naman ang dating mayor ng lungsod na si Lenlen Oreta at ang isa pang kandidato na si Ninong de la Cruz. Ngayong 2025, aabot sa mahigit 233,000 ang registered voters sa Malabon. Noong 2022 elections, nasa mahigit 196,000 ang mga botante sa lungsod ang nakilahok sa eleksyon, habang mahigit 61,000 naman ang hindi bumoto. Punta naman tayo sa fishing capital of the Philippines, ang Navotas City. Ang lungsod ang itinuturing na 3rd largest fishing port sa Asia at pinakamalaki sa Southeast Asia. Sa datos ng COMELEC, nasa mahigit 157,000 ang rehistradong botante sa lungsod ngayong 2025 elections. Merong 18 barangay ang Navotas at isa sa mga ito ang Barangay Dagat-Dagatan ang pinakamaraming registered voters na aabot sa mahigit 17,000. Noong 2022, nasa mahigit 129,000 ang voter turnout sa lungsod, habang mahigit 20,000 ang hindi nakibahagi sa eleksyon. Ngayong 2025 elections, iisang kandidato lamang ang tumatakbo sa pagka-mayor ng Navotas at ito ay si incumbent Mayor John Ray Tiangco. Tumungo naman tayo sa itinuturing na Northern Gateway to Metropolitan Manila, ang Valenzuela City. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa 33 barangay sa Valenzuela, ang Barangay General T. De Leon ang may pinakamalaking populasyon na nasa mahigit 95,000. Sa kabuuan, merong mahigit 714,000 na populasyon ng lungsod ng Valenzuela. Ayon naman sa COMELEC ngayong 2025 election, aabot sa mahigit 438,000 ang registered voters sa lungsod. Sa nakalipas na eleksyon naman, nasa mahigit 129,000 lamang na mga residente ng lungsod ang bumoto, habang mahigit 20,000 ang hindi nakilahok sa eleksyon. Ngayong midterm election, iisang kandidato lamang ang tumatakbo sa pagka-mayor ng lungsod at ito ay si incumbent Mayor Wes Gatchalian. Para sa Bantay Balota 2025, ako po si Darlene Olanyo. At ako naman si Jonah Bakiran. Para sa DWWW 774 Election Special Coverage.